I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa, sa mga Marcos Loyalists and supporters. Nako, mukha yatang malungkot si Inday Garotay mga bes. Nako po, ang lalim iniisip ni Vice Presidente mga beswa, ha? Malamang magre-react ang mga STL DDS shit, oh, di ba? Talagang sabi siguro ni Madam Auring, bakit naman ako bumaba? Sabi, bakit guys? Nako, mayroong bagong survey sa kanya mga kababayan. Ito, sabi po dito guys ng Pilipinas Today, agay, paktay tayo ni Day. Sabi trust rating ni BP Sara sa Duterte, ayan, pababa, Tangerine, base sa survey ng marketing research company ng Tangerine nitong Abril, sa loob lang ng isang buwan ay bumaba ang trust at satisfaction rating ng mga Pilipino kay Vice Presidente Sara Duterte. Agay, yan ang sinasabi natin guys, ha. Sige, mura pa kayo kay Pangulong Marcos Jr., mag-rally pa kayo, banatan nyo pa, lalo kayong babagsak nyan. Ang sinabi po dito mga kababayan, ang 64% trust rating ni Vice Presidente na nakalihim ng Department of Education DepEd noong Marso ay naging 62% nitong Abril, habang ang satisfaction rating niya ay Abril ay naitalang 53%. Agay, paktay tayo, baba pa yan more mga beswa. Mas mababa sa 54% ng sinusundang buwan ng Marso ayon sa Tangerine survey. Nako, talaga naman, oo. Isinagawa ang Tangerine ang survey noong April 24 to 27 gamit ang mobile-based respondent application at may sample size na 2,400 agay. Sabi po ng Pilipinas Today to guys, ha. Nako, ayan trust rating ni BP Sara, pababa ng pababa. Spaghetti pababa, agay. Ay, kumakain pala talaga spaghetti ito guys. Spaghetti ba yan? March 2024, 64. April 2024, 62. Agay, di kayo naloka. Yan ang po ang sinabi ng Tangerine. Next survey yan guys, tingnan nyo. Aabot yan ng 44% na lang, no? Alam nyo, kasi sinabi ko na po yan sa isang mga video ko. Itong mga kababanat kasi ng mga DDS, especially itong ama niya na talagang mismo si dating dating Presidente Duterte ang sira sa political career ni Sara Duterte mga kababayan. Bakit? Siyempre sino ba naman matutuwa sa mga ginagawa ni dating Pangulong Digong? 'Di ba? Sa pagmumura sa pangulo, tatawagin mong weak leader, tatawagin mong bangag. Biro mo sa tingin nyo kaya yung sa pagkataon ni Pangulong Marcos Jr. ginagawa niya? I don't think so. 'di ba? Dahil diyan nagkaroon po ng hearing diyan sa Senado, PDEA leaks. Kahit sabihin mo 101% yung ebidensya negative, wala pa din, tuloy pa rin ang hearing. Siyempre yung ibang Pilipino nagdududa, bakit ganun? Hindi lumabas na yung mga real source ng guys, yung ebidensya. Wala naman nangyari. Nagagastos ka lang ng pera sa pag-hearing, wala naman mapupuntahan, wala naman good result. Dahil si Pangulong Marcos Jr. malinis ang kanyang pagkatao, 'di ba? Ito kasi si dating Pangulong Digong masyadong madaldal. Talo pa babae. Tapos sasabihin mo adik, kinabukasan tatanungin, ay wala daw siyang sinabi na adik si Pangulong Marcos Jr. Patayin ako ni Marcos yan. Sus, Mariusi, pa iba-iba. Ngayon, sinong totoong adik? Siya naman ang adik kasi inamin niya din naman na nagmariwana siya. Ngayon, ibibintang yung kay Pangulong Marcos Jr. na hindi niya naman gawain. Remember, sa database ng PDEA, walang Marcos doon na nakalista na matagal ng panahon. 'Di ba? License to carry ng kanyang baril. Laging mayroong drug test yan. Negative. Diyan po sa NBI.
Paano nyo nasasabing bangag yung tao na wala naman kayong sapat na ebidensya? Gawa-gawa yung mga sinasabi nyo. O parang nag-hire pa kayo ng mga tao tulad ni Morales para panindigan na totoo yung PDLX. Hindi naman totoo. Anong palagay nyo sa mga investigador? Ang mga tao, tanga, estatwa na hindi alam, kayo naman. Walang pakiramdam, kayo naman. Di ba? At hindi lang dito mga kababayan nang dahil dito sa mga DDS shit na sa social media na kahit saan magko-comment sila kung ano-ano against the Pangulong Marcos Jr. At tapos yung mga vloggers pinagsabihan nila na bayaran daw ang mga vloggers na sumusuporta sa Pangulong Marcos Jr. Biro mo yun, hindi mo na kailangan ng bayad. Makatulong ka lang para i-debunk yung mga fake news at makatulong ka, i-spread mo yung mga magagandang nagawa ng Marcos administration. Bayaran na ba yun? Hindi nga kami kilala ni Pangulong Marcos Jr. Paano mo yung sasabihin bayaran? Yung ATM ko nga, 45 pesos ang laman kayo naman, hindi namin kailangan ng bayad. Ang importante, sumusuporta kami, nakakatulong kami sa Pangulo na i-spread yung mga magagandang balita. Kayo naman, at i-debunk yung mga fake news. Pawang katotohanan lamang. Di ba? Yan ang mga DDS. Kung makapagsalita, akala mo malinis si Digong. Akala mo may naitulong sila sa bayan. Ay sus. Ayan, 'di ba? Alam nyo, mas bababa pa yan. Tama yung sinabi ni Atty. Gadon. Hindi mananalo yan sa 2028. Kasi kagagawan din ng mga DDS yet at yung kanyang ama, lalo ni mga ibang alipores na sa resign BBM. My goodness, ipag-resign mo yung tao na maganda naman ang kanyang performance. Biro mo sa panahon niya, ginawa niya pang number 1 fastest growth economy ang bansang Pilipinas sa buong Southeast Asia. Buong mundo, lumalaban tayo, humahabol tayo. Nakikilala ang Pilipinas uli dahil sa kay Pangulong Marcos Jr. Ngayon dumadayo ang mga foreign investors. Dahil gusto nila mag-invest dito sa Pilipinas, 2 trillion plus ang nag-invest na dito mula 2022 hanggang 2024. Tapos sabi nyo resign. Ano ba ang kakayanan ni Sara Duterte para mamuno ng bansa? Sige na. Wala sa kanya ang quality ng isang pangulo. Hilaw na hilaw, hindi marunong mamumuno. Bakit? Sa DepEd. Ano ba ang na-achieve niya? Mayroon ba? Bilang vice presidente, mayroon ba? Hanapin nyo at spread nyo sa buong mundo kung ano ang achievement, ano nakuha niya. Yan ang hirap sa inyo itong mga DDS na ito lang masasabi ko, sinayang nyo ang mga Marcos loyalist para sa 2028. Diyan kayo nagkamali. Tapos sasabihin nyo, nanalo si Pangulong Marcos Jr. dahil kay Sara Duterte. Hoy, excuse me, dekada ng rockstar si Pangulong Marcos Jr. Kilalang kilala yan. Kumpara nyo na lang yung boto niya doon sa 2016 na dinaya siya. 15 million. Yung kay dating President Duterte, yung boto niya. Sa kanya, Vice Presidente, mahigit 13 million. Sige nga, hindi malayo yun. Sasabihin nyo, 32 million si Sara Duterte, 31. Kasi yung 32 million na yun, ang excess nun ay mga DDS. Hindi naman binuto ng DDS si Pangulong Marcos Jr. Kaya 31 lang. Yung 32 million ni Sara Duterte, halos doon ay Marcos loyalist. Si Sara Duterte hindi kilala kailan lang kilala? 'Di ba? Ito lang. Nakilala ang mga Duterte kasi ini-introduce ni Senator Amy Marcos si Digong noong 2016, pinopromote niya. Na in-encourage niya ang mga Marcos loyalist na iboto si Digong, kaya binuto. Kayo talaga. Tapos sasabihin nyo, kung hindi Sara, hindi nanalo si Pangulong Marcos. Excuse me, kahit maglalaban ng mga yan nung last 2022, lalampasuhin ni Pangulong Marcos Jr. yan. Di ba? Nung eleksyon nga sa Kalye Survey nga, hindi nga kilala si Sara Duterte Kami na nga ang mismong nagpo-promote ang nangampanya sa kanya. Tinatanong mga tao kung sino ang vice presidente ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ko si Sara Duterte, yung anak ni Digong. Di ba? Kaya huwag kayo nagmamalaki. Wala kayo sa tamang pag-iisip sa mga pinagsasabi nyo. Kaya yan, babagsak at babagsak pa yan. Tapos, yung mga rally nyo, ay nako, malaking kasiraan ni Sara Duterte yun. Yung mga patutsada nyo, yung pagmumura nyo sa Pangulo,
panlalait nyo sa First Lady? Ha? Pagbibintang nyo sa Marcos administration na weak, walang nagagawa itong current admin. Wow, galing nyo O, 'di ba? Ang akala nyo kayo lang mga DDS ang nakamasid. Hoy, majority ng Pilipino nakamasid sa inyo. Hindi nagko-comment ang mga 'yan dahil ayaw nila ng mga patutsada nyo, yung mga paninira nyo. Hindi nila pag-aksaya ng panganahon. Kasi hindi importante yun Ang importante sa kanila, yung magtatrabaho sila para sa kanilang pamilya. Kayo, puro kayo kuna ng kuna. Para kayong mga asong askal na sa kalye nagtatahol. O, di ba? Lahat na lang nakikita yung kay Pangulong Marcos Jr. Kunti lang gagawin nyo ng issue. O, sawang-sawa ng mga mamayang Pilipino sa inyo. Sa mga patutsada nyo. Remember, dekada ng sinisiraan ng mga Marcoses, pero napakulong nyo ba sila? Walang kasing naniniwala. Lalo yung kapatid niya. Ito si Basti. Sinisiraan si Pangulong Marcos Jr. Saan kayo makakita niyan? Lalo kayong babagsak at babagsak talaga. Tandaan nyo yan. Tama yung sinabi ni Ate Roniga dun. Malaking kasiraan ang ginagawa ng mga DDS. Sa pambubuli, pambabastos, kay Speaker, kay Pangulo, kay First Lady Lisa, lalo yung mga vloggers nyo, nagpapakalat ng fake news, tinitira nyo sa social media. Do you think, naniniwala ang mga majority ng Pilipino? So, hindi, no? Nagmamalaki kayo. Gaano ba kayo kadami? Sige nga, kayo lang mga DDS lang So, sinayang nyo ang Marcos loyalist. Kung tutuusin, ito si Sara Duterte, lahat naman pwede magpresidente, pero kailangan ng more experience. Mas gusto ko si Gibo Teodoro, si Secretary Gibo Teodoro at saka Speaker of the House, ang susunod na Pangulo. Kasi very well experienced sila. Hindi sila nahihiya. Lahat ng nangyayari, tulad ng Western Philippines, may malasakit sila. Ito si Sara Duterte, no comment. Tanungin mo kung ano ang masasabi niya kay Alice Go. Sasabihin niya no comment. 'Di ba? Kaya yan. Yan ang latest update natin sa inyo mga kababayan. Ako nakikita ko nagsusubaybay tayo lalong bababa yan. Malamang magre-react mga DDS dito, mga beswa. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Bagsak ang rating ni Sara Duterte. See you again guys on my next upload video. Bye and bye. God bless Philippines. See you on 2028 mga DDS Sinayang nyo ang Marcos loyalist. Nga kayo ngayon.